Ayan, makinig ka Rimulya. Nakinig si Rimulya mga kababayan. Ang lulutong mga kababayan ng mura dito kay Rimulya. Nagbida-bida kasi andun oh. Hindi lang kami ng mga senior na ang aming buhay ay maiksi na, kundi ang aming iniisip ay ang aming mga anak at apo. At kayo din naman na nandiyan, malapit na rin kayo mag-senior. Ilang taon lamang at kayo rin naman ay umaasa sa PhilHealth, sa mga gamot na nasa ating mga hospital. Ngunit tingnan niyo ang kalagayan ng ating mga hospital at ng ating mga paaralan para sa ating mga anak. Hindi ito nasusuportahan ng mabuti. Saksakan sila sa mga ospital. Punong-puno ang mga ward. Kulang ang mga classroom. Ano ang kinabukasan ng ating mga anak at ako kung ganito ang kalagayan natin? Tanawin ko kayo, may mga magulang kayo. Kayo rin ay mga magulang. Darating din ang araw na kayo ay manghihina, magkakasakit at mangangailangan ng tulong at hindi magiging sapat ang inyong mga sahod. Tayong lahat ay apektado ngayon at kung hindi maayos ang sistema ito na bulok, kawawa ang ating sinabukasan, lalo na ang ating mga anak at apo. Sa amin. Ayan mga kababayan, si Secretary Rimulya ay napapangiwi. hindi naman siguro napapangiwi mga kababayan. No? Ito po ang trillion piso march or trillion katao na langaw po ang dumating, hindi po tao mga kababayan, at huli sa akto. Nako, ang mga bayarang BBM supporters naggalat kahapon mga kababayan. Ito, mapapanood po natin dito at matutunghayan po ninyo kung paano po sila nahuli mga kababayan dito po sa videong ito. At naku, nakakagulat. Nakakagulat mga mga kababayan, sapagkat mayroon pong kababayan tayo na isang congressman na nasa lining po ng mga dilawan mga kababayan. Ngunit ipinagtanggol ang ating pangalawang Pangulo, si Vice President Inday Sara Duterte mga kababayan. At talaga naman magugulat po kayo pag napanood nyo po ang buong detalye ng videong ito. Ngunit bago po natin tunguhin ang ating panunuorin, reaksyonan at bibigyan po natin ng analyze, ano ba yan? Analyze. Pag-analysis or pag-analyze, no? Atin po munang hingin po muna kayo ng pasensya, no? Kahapon mga kababayan, nagurgur pala ang sound ng ating mga video. Pasensya na po kayo, di ko po alam kung anong nangyari doon. Wala naman po tayong ginagalaw dito sa ating aparato, pero ganun po talaga, no? Sadyang ganyan. Naalala nyo pa nung araw, sino dito mga nakakapanood ng ating live, mayroon po, habang ongoing po ang ating live, nagdadaldal ako dito, wala po palang lumalabas na boses doon po sa inyong napapanood. But anyway, mga kababayan, tapos na po yan kahapon, wala na po tayong magagawa, nandun na po, na-upload na po yung video na yan, pasensyahan nyo na lang po ako, mga kababayan, sa aking pagkukulang. Kung sa akin man po yun, tagpapasalamat na lang po ako sa inyo mga kababayan, sa kabila ng lahat ng ito ay hindi po kayo nang iiwan, patuloy po kayong sumusuporta sa akin, lalo na po ang akin po mga solid supporters ng BMR channel at ang mga Duterte supporters. At hindi sa mga hindi supporters ng mga Duterte, hindi supporters ng BMR, at mga bago lang dito, mga basher, mga trolls, welcome po kayo lahat dito at pinapasalamatan ko po kayo mga kababayan. Tuloy na po tayo sa atin pong pag-uusapan ngayon sa video na ito. Nilangaw po mga kababayan, nilangaw po itong kanilang ginawa mga kababayan na rally po dito, no? Rally po dito kahapon na inaasahan nila. Mayabang po kasi yung isang mayabang po yung isang sino ba yung nagsalita diyan na dodoble pa or mas marami pa ang darating mga kababayan. Tingnan niyo nga po ito. Paano na doble? Baka doble po sa langaw mga kababayan. Kita niyo naman po kung gaano karami lang nandiyan po, no? Ito po ay kuha, drone shot po ito. Galing po sa Bombo Radyo mga kababayan, ayan po. Kayo na po ang umusga dyan mga kababayan kung gaano po karaming langaw ang trilyon-trilyon na dumating dyan sa Luneta. Baka pati nga langaw yata mga kababayan, nahiya Nahiya mga kababayan pati langaw. Bakit? Kasi hindi nila malaman mga kababayan kung papunta pa sila dyan kung anong isisigaw din ng langaw mga kababayan.
Kasi nga po, puro mga nandyan, mga tabingi ang mga bibig. Kaya mahirap po langawin. Pasintabi na po mga kawin. Hindi po tayo nangahamak ng tao mga kababayan. Kaso nga lang, ito pong si Tabi, dalawa po sila, 2.0 at saka yung isang Tabi din mga kababayan, puro parehas po sila mga, alam nyo naman, hindi natin malaman kung ano pong dahilan, kung kaya't ang mga langaw, hindi rin po sila nakapunta mga kababayan. Kasi makikita nyo no po, nilangaw po sana ito, trilyon na langaw ang dumating, kaso hindi po dumating dahil hindi po malaman siguro ng langaw kung ano pong kanilang gagawin. Anyway, panoorin po muna natin ang pinaka mga highlights po na naganap dito sa mga rally na ito mga kababayan. Ito nga po ayan si Remulla, nandyan po siya, no? Nandyan po si Remulla mismo ay nakarinig po siya ng matitinding malulutong po mga kababayan na mga mura nitong ating mga kababayan na galit na galit. Huwag kayo maghari-harihan dito! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo maghari-harihan dito! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo maghari-harihan dito! Yan mga kababayan, yan po yung mga talaga naman malulutong, masasakit na mga salita dito kay Remulla. Kaya nung matindi yata ang mga pampamanhi dito mga ito, hindi nakakaramdam mga kababayan. Anyway, ito na po. Ito po, tingnan nyo po mga kababayan, kahapon po, mayroon tayo nakita ng mga taga-Sulo, no? Taga-Sulo daw, supporter ni PBBM. Tama nga ba? Marami po akong viewers dito, taga Mindanao, taga-Sulo, taga saang parte ng Mindanao, at mga Muslim po ng mga kababayan. Kayo ba? Comment nga po kayo dyan sa Mindanao or mga taga-Sulo, no? Or taga Mindanao, mga kapatid natin na mga Muslim, kahit ano po ang tribu ninyo, comment nga po kayo kung talagang supporter po ba kayo ng ni PBBM. Paki-comment lang po mga kababayan kahit po troll, kahit po basher, kahit po kay PBBM, lalo na kung ano kayo, loyalista kayo, no? Paki-comment nyo po mga kababayan kasi mayroon po ditong napanood tayo, nakita po tayong post na ganito mga kababayan. Mayroon pong mga taga-Sulo na galit na galit, galit na galit kay Marcos. Yan po ang sinasabi niya rito. Ito pong lalaking ito, Sulo for PBBM, sabi niya rito. Samantalang yung babae na to, ako po ay taga-Sulo. Huwag niyo po isama ang aming lugar sa pamumulitika ninyo. Kailanman ay hindi kami pro PBBM. Huwag niyo kaming gamitin. Ayan mga kababayan, ang sabi po ni ma'am, ito pong isang taga-Sulo din po, ayon sa kanya, na post na ito mga kababayan, So nakita naman po natin to kahapon, di ba? Itong post na yan mga kababayan. Nakita niyo yan, di ba? Kahapon, pinakita ko sa inyo yan. Teka. Ito. Ito yung pinaka-post niya, ayan human ang mangbubudol na pro Marcos Jr. BBM rallyista. Ayaw nga pala mga kababayan, tungkol doon sa mga mayroon yata tayong pinanood or binasa na Bisaya. Hindi ko pala kaligtaan ko na Tagalog, no? Oo, pasensya na po ulit doon humingi rin ako ng pasensya doon. So ito ngayon mga kababayan, human ang mangbubudol na pro Marcos Jr. Tapos daw, tapos na, no? Tapos sila ngayon. Itong mga mambubudol na mga pro Marcos Jr. BBM rallyista. Matapos mag-viral ang grupo umano ng mga taga-Sulo na nagrarally ngayong araw upang ipagtanggol si PBBM, umalma ang mga taga-Sulo na kailanman ay hindi daw sila naging pro Marcos. Ako po ay taga-Sulo, sabi po ng babae, no? Huwag nyo po isama ang aming lugar sa pamumulitika ninyo. Kailanman ay hindi kami pro PBBM, huwag nyo kaming gamitin. Dahil kami mismo dito sa Sulo ay galit na galit kay Marcos. Pag magbabayad po kayo ng mga magrarally para sa inyo, huwag nyo po kaming isama na mga taga-Sulo. Ayan po ang sinabi ni ma'am or ng ali na ito na isa pong taga-Sulo legit. Mga kababayan, kaya importante po dito ay malaman po natin kung talagang mayroon po ba talagang mga taga-Sulo na mga supporter. Dahil ito po, sinasabi niya, may suot pa siyang t-shirt na kulay pula na may nakasulat, Sulo for PBBM. Now, mga kababayan, sa mga taga Mindanao, mga Muslim nating mga kapatid, paki-comment nyo po. Alam ko marami po akong viewers na mga Muslim, mga kababayan. Kung kayo po ba ay sang-ayon dito sa kapatid nating Muslim na babae or dito po ba sa pro Sulo for PBBM.
na ayon nga po dito, mukhang mga bayaran. Binayaran po ito para kunyari, supporter daw po sila ni Marcos Jr. Okay? Comment nyo po mga kababayan ha, kung kayo po ba, ako isang Muslim, taga Sulu, taga Maguindanao, taga Marawi, taga Davao, taga Zamboanga, kahit saan ka sa parting Mindanao or sa Pilipinas, kahit saan ka, basta Muslim ka, paki-comment nga po mga kababayan, lalo na po kung taga Sulu ko ha. Thank you po ha. Mapabasher man, troll, supporter ni Marcos, loyalista, at supporter ng Duterte at VMR. Comment nyo po, kabayan. Eto na mga kababayan, ang initan, no? Muling nagtipon-tipon ng ilang pro-Duterte groups sa Maynila para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. At para nga sa update live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kamusta ang sitwasyon dyan? Nasaan ka ba mismo ngayon? Nikki, nandito nga tayo ngayon malapit sa may Recto, banda na to, parte na to halos ng Mendiola, no? Kung saan nga kanina nagsagawa ng kilos protesta yung mga pro-Duterte groups na nagmarcha mula sa Liwasang Bonifacio patungo rito. At ang pangunahing panawagan nga nila ay ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. At dahil nga daw sa malawakang korupsyon, kailangan ang sigaw nga nila, ang pumalit daw dapat masunod yung rule of succession base sa 1987 Constitution. Dapat daw ang pumalit dyan ang pangalawang Pangulo, Vice President na si Sara Duterte. Bakit? Ayaw mo ba, boss? Tatanong lang tayo dito sa reporter ha, bakit kontra ka ba sa, ayon sa Constitution? Hindi, valid naman siguro ang tanong yan, di ba? Kasi para bang, hindi ko alam kung tama ba yung tunog o pakirig ko ha, na para bagang tila mukhang ayaw niya, no? Mukhang masama ba? Yan ang mga tanong. Masama ba na si VP Inday Sara ang nakalagay sa Constitution na Vice President dapat ang uupo? Sige, yun lang tanong natin. Karamihan nga sa mga nagpunta rito kanina ay mga miyembro ng pro-Duterte groups gaya ng Hakbang ng Maisug, Reforma Pilipinas at Save the Philippines Coalition. May sumama ring labor group, partikular na ang Alliance of Genuine Labor Organization. May mga inimbitahan silang speakers mula sa iba't ibang grupo na yan. Kung ikukumpara sa huli nilang pagtitipon, ilang linggo lang ang nakalipas doon din mismo sa Liwasang Bonifacio, magkasing dami lang din halos yung nagpunta, no? Pareho pa rin yung panawagan nila, yung pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. At kanina nga, Nikki, may napansin tayo, no, na tarpaulin nila na nakalagay ang larawan ni BBM, ni First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na tila nakakulong sa isang selda. Panawagan daw nila dyan, bumaba na sa pwesto at kailangan makulong na kung sino yung mga nagkasala. May kinalaman na sa maanumalyang flood control project. Ayon sa kanila, masyadong mabagal yung nangyayaring investigasyon ngayon dahil... Teka, reaksyonan ko lang sinabi niya ha. Hindi ko po ito kinukontra mga kababayan kasi sabi niya kasi kung ikukumpara yung nakaraan nilang pagrarally nitong Pro Duterte at ngayon ay same lang. Nilagyan niya po ng lang mga kababayan. Tandaan niyo po ha, ito ngayon, hindi po ito talaga rally ng mga Duterte supporters, no? Hindi po yan, mga kababayan. Yan po ay rally po ngayon ng mga trillion tae march, no? So, yan. Tuloy. Wala pang malalaking pangalan na nakukulong. Sa kabila niyan, may mga tauhan ng Manila Police District na nakabantay naman mula doon. At saka, total ba kayo doon sa picture ni Lisa at saka ni Marcos Jr. at saka ni Martin Romualdez? Kasi kung pagbabasihan natin ang mga aligasyon at ang mga binulgar ni Saldico, sino ba si Lisa Marcos? Di ba nakikialam din siya sa gobyerno? Bukod pa yan doon sa mga una ng siniwalat ni VP Inday Sara na nakikialam talaga itong First Lady na ito. At ayon naman kay Senator Amy, hindi lang ito basta nakikialam. Isa pa itong adik katulad ng kanyang kapatid. Di ba mga kababayan? So, anong dapat dito? Di ba dapat ito kinukulong na? Sa Liwasan hanggang sa pagdating nila dito sa may Recto at sa Mendiola para siguruhin na magiging matiwasay yung ginawa nilang programa. Sa tansya natin, hindi bababa sa 500 katao, no, yung sumama doon sa ginawa nilang kilos protesta kanina. Nikki, may kinalaman doon sa mga placards nga kasi puro BBM resign, karamihan ng mga nakalagay doon sa placards nila, no? Sinubukan nating magtanong sa Manila Police District, may kinalaman doon kung ano ba yun, inciting to sedition ba yun? Pero ayon sa kanila, titignan pa raw nila dahil may iba't ibang elements nga daw para maituring na sedition or act of sedition yung ginawa or yung laman ng mga nasa placard nila. Tingnan nyo mga kababayan, ito mga talagang pinapatunog lagi nila, inciting to sedition. Hoy, gago, ugok! Unahin nyo na muna mga sarili ninyo ipakulong.
Kayo ang tinuturo ng ebidensya. Sabi nyo kakampi yung masa, pero Oo, akala ko pa kakampi nyo ang masa. Wala na sa iwasan. Sir. Ang tanong, yes or no? Magsama-sama tayo. Masaya kayo? Nakinukurap tayo? Sir, masaya kayo? Yes or no? Nakita po natin yung repression na nangyayari, no? Bakit doon ba? Magagamot ba doon? Magagamot sa double doon. Pareho lang po yan. Sinasabi nila, kakampi nila ang masa. Pero, anong ginagawa nila, di ba? Pagtugtog lang ng mga bata. Pagbaba ng tambol, pinagbabawal nila. Sir, ano po ulit yung nangyari po? Layo-layo pa lang pinili namin. Tumutugtog lang ang mga bata dito, no? Pero anong ginagawa nila? Bawal daw. Bawal daw, pero ayaw. Kampi daw sila sa mga masa. Kampi daw natin sila. Pero napakalinaw na ginagawa nila, no? Ang kinaalam yung korupsyon. Sinusupress nila ang mga bata para i-express kung ano nararamdaman nila towards the corruption. Ano pong grupo dapat yung magtatanggol? Tambol bayan. Sir, ano po dapat yung gagawin niyo po dito sa Senham? Ito ay busking ng mga bata. The first time na makapunta sa Loretta. Mga... Sige po, tapit po kayo. Para lahat po may... Ayan mga kababayan, ang mga eksena naganap po dito. Grabe oh. Ipakita niyo sa buong mundo. Ito inyo. Dito lang sa Pilipinas. Ayun si Remulla mga kababayan, ayun oh. Ito. Ang susunod po natin, tatawagan kayo upang magbigay ng... Anong mali? Ang sigaw ng sambayan ng Pilipino! Pilipino! At kapwa... Ayan mga kababayan, ang eksena po dyan kahapon na hinarang nga po itong mga pro-Duterte supporters. At saan na ang kanilang trillion piso march? Mga kababayan, mukhang hindi po trilyon ang dumating. Ano ho? Nagkatensyon ang ilang mga relihista at ilang taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Recto, Maynila. Live mula sa Menjola, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, pakidetalye sa amin ano ang nangyari. Just nagkainitan ang ilang rallyista at supporter ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasagsagan ng kilos protesta ng Grupong Bayan dito sa Recto Avenue. Narito at sabay-sabay po nating panoorin ang mainit na tagpo na yan kanina. Doon ka!
Sa Malacanang! Pumasok ka sa Malacan silang kurakot! Oo! Lumabas ka! Lumabas ka na! O ayaw mo magkagulo, lumabas ka na! Nakasuot ng pulang t-shirt na may larawan ni PBBM ang lalaki na kinilalang si Roger Alcantara mula Bacolod City. Kinompronta at pinaalis siya ng ilang miyembro ng bayan pero tumanggi ang lalaki na uwi pa sa mainit na sagutan ang dalawang panig hanggang sa tuluyan ng lumayo ang Marcos supporter sa grupo ng bayan. Sa kasagsagan ng protesta kanina, sinira at pinukpok ng grupo ang malaking effigy na may buntot ng buwaya pero may mukha ng Pangulo at Vice President Sara Duterte. Nais ng grupong bayan na bumaba sa pwesto si PBBM at Inday Sara. Bukod dyan, gusto rin umano nilang managot ang lahat ng kurakot sa gobyerno. Hindi na nagtagal ang protesta ng bayan sa rekto matapos harangin ng mga pulis. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa Menjola at mga daan sa paligid o malapit sa Malacanang habang isinasagawa ang kaliwat kanang kilos protesta ngayong linggo. Ang lalaking ito, narito panoorin naman natin, maagang nasampulan kanina ng sitahin ng mga tauhan ng Manila Police District sa kasagsagan ng kilos protesta. Dito pa rin po yan sa Recto Avenue ayon kay Police Lieutenant Marvin Flores ng MPD Station 11. May takip ang mukha at may dalang tsako ang lalaki na sinusubukan umanong humalo sa mga grupong bahagi ng protesta. Paliwanag ng lalaki, pang self-defense raw ang dala niyang tsako. Itinanggi naman ng mga rallyista na kasama nila ang lalaki na agad pinauwi ng mga pulis. Nasa 16,000 na tauhan ng PNP ang ipinakalat sa Maynila at maging dyan po sa Quezon City ngayong araw ayon sa NCRPO. Paalala po muli sa mga motorista, sarado ang Ayala Bridge, Solano, Romualdez, Arlegui, JP Laurel, Legarda Street, Castle Street, Recto Avenue at Menjola. At gaya nga sa naunang baha sa Luneta noong September 21 at Peace and Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo nitong November 16, nilagyan muli ng barikada ang mga sinarang kalsada gamit ang razor wires, concrete barriers at container vans. Patuloy na nakabantay ang hanay ng mga pulis na may mga dalang riot shield. Bukod dyan, may suot din silang bulletproof vest at helmet. May nakahandang net din ang mga pulis bilang panangga sakaling magkagulo at may ihagis ang mga rallyista. Itinanggi naman ng kapulisan na hindi overkill ang kanilang ipinatutupad na seguridad. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, ipinapakita lang daw nila ang kanilang kahandaan habang nirerespeto ang kaayusan at pagrespeto umano sa karapatan ng mga rallyista na ipahayag ang kanilang sa loobin. Just pakita ko lang sa iyo muli yung sitwasyon dito sa isang lane ng Ayan mga kababayan, ang sitwasyon nga po dito sa nilangaw na rally nito nga pong trillion langaw march. Nito pong mga pinklawan, dilawang tae mga kababayan at mga kakampwet na mga karamihan po dito may mga pro Marcos, karamihan po dito ay pro makakaliwang grupo mga kababayan. Dahil dyan, eto, pakinggan po natin ang analyst, no, bago natin tunguhin. Ito pong si Vice President Inday Sara Duterte ay pinagtanggol ng isang legit na mga congressman. At itong congressman mga kababayan, naku, may bagong post. May bagong post, naku, iiyak si BBM dito mga kababayan sa bago niyang post. Panoorin muna natin to si Corena. What's next na kaya for the trillion peso march movement pagkatapos nitong part 2 ng kanilang protesta? Kausapin natin si political analyst Lester Balmatero. Magandang gabi po sa inyo, Professor Balmatero. Good evening po, Ms. Corina. Napakabata ninyong professor. Thank you. Ilang taon na po kayo? 30 po. 30, wow. Okay. So, siya na mismo, Pinky and Willard, ang nagsabi sa akin na parang ang konti ng mga lumabas ngayon sa... nakita ko yun noong September 21, mas marami talaga dito. Teka mga kababayan, parang ang konti baka mo, patunayan natin yan. Diba? May drone shot nga Ayan no. Oh, parang ang konti baka mo, kayo nang humusga kung marami ba yan. Ayun, mayroon pa rin mga kababayan. Pasintabi doon sa mga madre. Pero mayroon pa rin kain suka, kain tae, no? Yung iba dyan. Kasi yung iba po dyan malamang, sila po ang nagpatalsik sa Marcos Senior. Pero ngayon, sila naman ang pumuprotekta sa Marcos Junior. Ewan ko lang kung saan sila nito humuhugot ng kanilang morality, mga kababayan.
Saan ba yun? Bakit ako napunta dyan? Ihamak. Siguro 10 times more. Oo. Why do you think? Well, I agree, no? Kasi yung first time, I think may two things eh. I think maraming bagay. But first, patapos na kasi yung taon eh. Kung ang mga target mo na pupunta sana yung mga estudyante, sa amin kasi sa UP, final exam ngayon eh. Ayan mga kababayan, wait lang, kukunin ko lang yung isa na napunta ako dito, naligaw ako. Teka lang, nasaan na ba yun? Nasaan ka na? Ba yun? Ito ba yun? Nasaan na ba yun? Ba't teka lang mga kababayan ha, ba't napunta dito kasi to? Final weeks. So I guess sobrang busy ng mga tao. And then yung mga tao dahil pa December na rin, so busy na rin sa kanya-kanyang trabaho. But I think yung pinaka-importante kung bakit tingin ko konti yung turnout ngayon is dahil yung mga tao ay medyo confused kung saan sila pupunta. Kasi the first time, September 21 kasi, sinasabi ng ating very clear na walang panawagan for resignation of President Marcos. But this time, very clear naman yung pagkakahiwalay ng dalawang grupo. The progressives are divided today. So I guess yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Pupunta ba sila dito sa People Power Monument or pupunta sila doon sa Luneta? Will they be asking for BBM's resignation? Pero ano yung kapalit? So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti eh. Sa palagay nyo ba nakakadagdag sa kalituhan ng mga tao yung ang pagpipilian lang nila is Marcos or Duterte? Yes, sobrang laki nun eh. Kasi kapag sumama sila, well, tingin kasi ng mga tao, may kasalanan or at least hindi pwedeng tanggalin sa equation si President Marcos because he signed the bill and then kakilala niyo itong mga ito, kakampi niya itong mga congressman and women na ito at taga DPWH ito. So I guess hindi natin pwedeng tanggalin completely sa equation si President Marcos. But paano kapag they ask for resignation? No? Sino naman yung kapalit? And that's Vice President Duterte because the Constitution says the Vice President. No? Kaso lang, gusto ba ng mga tao yung alternative na Vice President Duterte? I think yung mga sumasama ngayon, sila rin yung nananawagan para doon sa justice for extrajudicial killing. So therefore, hindi sila papayag din na magkaroon ng another Duterte administration. Therefore, kaya confused din eh. Lalabas pa ba ako or hindi na ako lalabas? No? Kaya I think kaya madami yung mga tao ngayon na nagstay. Bukod sa, of course, busy na rin. It's Christmas season already. In 1986, ewan ko lang kung buhay ka na nun. Okay, so it had to take the military, yung militar, at saka si Cardinal Sin ng Simbahan Katolika na lumabas at manawagan sa mga tao. Sa ngayon, ang simbahan at ang militar ay umaalya. Pagkatapos nito mga kababayan na video, aywan ko lang kung pag napanood po ito ng mga dilawan at yung mga ayaw kay Vice President Inday Sara Duterte para kumalili dito kay Marcos Jr. kung sakasakali si Marcos ay magre-resign or matatanggal nga dahil sa ayon kanyang kapatid ay gumagamit ito ng illegal na droga plus siya talaga ang tinuturo ngayon ng mga ebidensya at sinasabi nga ni Zaldico. So kung mangyayari po yung mga kababayan, si Vice President automatic po yan. Ayon po yan sa ating konstitusyon. Now, mayroon pong kakampi sila, isang dilawan na congressman, nagsalita na po mga kababayan. Panoorin natin yan, pagkatapos po nito, wag po kayong aalis. Itong kay Corina. Tuloy lang po muna natin ito kasi nga, ina-analyze po nila bakit daw po kakaunti. Ito pala mga naging dahilan mga kababayan. Wala na po, hindi watak-watak po kasi yung panawagan nila dito. Iba-iba ang sinasabi. Yansa pa rin sa saligang batas. Correct. Sa palagay mo ba, dapat pa rin magpatuloy ang ganitong mga protesta kahit na sumusunod pa rin tayo sa saligang batas? Medyo biased kasi in the sense that I'm teaching citizenship and governance. No? I always encourage people to actually participate. In fact, yung mga ganitong klase ng protesta, it actually makes our democracy more robust. No? So kung ako, hanggat hindi pa rin napapanagot yung mga corrupt officials, kailangan patuloy pa rin yung ganitong klase ng panawagan or kilos protesta. But with regard to military actions, tingin ko kasi walang appetite. Ayaw na ng taong bayan na makialam yung military sa ganitong mga klase ng protesta or ganitong klase ng mga action. Kaya tingin ko wala ring appetite for that. Yun lang. Are you personally going to wait for hard evidence o kumbinsido na po kayo sa ilang mga personalidad as guilty? Well,
well, academics kasi ako, no? So kailangan ko makita, no, yung mga ebidensya na ilalabas, no. At lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko, be critical, no. So wag lang tayong halimbawa, yung lumabas na video ni Zaldico, papaniwalaan ba natin siya kaagad, no? I'm not saying wag nating paniwalaan completely, but I'm saying be critical, no. Kung ano ba, most likely hindi yun completely 100% true. Piliin yun yung sinabi ni Zaldico. But I think may mga enough na ebidensya para ma-prosecute yung ilang mga malalaking tao. At tingin ko, pagod na rin yung taong bayan na makita. Tumpak, ako agree ako dito sa pag-analyze po nitong mamang ito. Ako ganun din. Masasabi ko rin na hindi rin lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay totoo. Pero hindi lahat ng sinasabi rin ni Zaldico ay walang katotohanan. In fact, yung mga malalaking tao dito ay malamang, no, totoo ang sinasabi ni Zaldico. Pero marami po dito mga binawa si Zaldico. Siyempre, para sa kanyang sarili siguro yan, mga kababayan, di ba? Na hindi mapanagot, no? Especially yung mga big fish, as they say, no? Yung mga elected officials. Anong masasabi ninyo sa obserbasyon na at his weakest daw ngayon si PBBM dahil nga dito sa flood control corruption scandal? Yes. I agree na probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Pero tingin ko matatapos niya kasi yung 2028 niya, no? Yung kanyang term matatapos niya yan, eh. Pero kung anong klaseng president, yun yung magiging problema. There are some observations na kung hindi man siya mapaalis completely, no, resignation na kinocall ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging ano siya, no? To some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Hindi mananalo yung i-endorse na by 2028. Naku, marami pa akong gustong tanungin, pero maraming salamat sa inyong oras, political analyst, Professor. Sa totoo lang mga kababayan, sinasabi niyang lame duck president, napatunayan na po yan nito pong nakaraang 2025 senatorial election. Ilan lang po ang kanilang naipanalo, di ba? Despite the fact na binuhos po nila lahat ang pera ng bayan. At isa pa dyan, yung kanilang ginawa doon sa impeachment kay Vice President Inday Sara, na ayon dito sa kay Congressman Toby Chanco, mayroong tinatawag na 150 per pumirma ng isang impeachment laban kay Vice President na congressman. Yun po mga kababayan. So ngayon, eto na. Speaking of congressman, nagkakaalaman na, nasaan na yung ano ko? Bakit ganito? Hala. Bakit nawala na yung aking sinasabi dito mga kababayan? Wait lang ha. Speaking of congressman mga kababayan, eto na po, no? Mayroon po tayong panonoorin dito mga kababayan na itong video. Panoorin muna natin. Congressman ang may insertion. Yan ang hindi lang senador o congressman ang may insertion. Yan ang mabigat na linya ni Kong, Leandro Leviste. And sa gitna ng pinakamalaking budget scandal sa kasaysayan, para itong granadang sumabog sa gitna ng Malacanang. Sa mga linggong lumipas, nagsulputan ang mga akusasyon, 100 bilyon pisong insertions, ghost projects, padding, kickbacks, at mga pangalan ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, paulit-ulit na lumilitaw sa mga eksena. Senador, may insertion. Congressman, may insertion. Ahensya, may insertion. Budget operatives, may insertion. Parang kultura na, parang buong gobyerno nalunod sa salitang insertion. Impro, sa gitna ng lahat ng nababalaho sa kontrobersya, may isang pangalang lumutang. Hindi dahil sangkot, kundi dahil hindi kasama. Sabi ni Leandro Leviste, si Vice President Sara Duterte, walang insertion, walang dagdag, walang patong, walang kickback, walang nilaro sa budget. At eto ang masakit, insertion ang dahilan bakit mahal ang proyekto. Insertion ang dahilan bakit walang natatapos. Insertion ang dahilan bakit ang pera ng bayan napupunta sa bulsa ng iilan. Habang sila busy sa pamumulitika, may isang opisyal na walang patong, walang cut, walang kickback, at walang bahid ng insertion. Isang vice president na hindi takot masabing wala siyang kinukuha dahil wala nga. Kung halos lahat may insertion, pero ang vice presidente wala. Sino ang tunay na naglilingkod? And so ang tunay na sumisira sa bansa. Hindi lang senador o congressman ang may insertion.
walang patong. Iyan po si Vice President Inday Sara Duterte. Ayon po dito kay Congressman Libiste, mga kababayan, ay wala daw pong patong, walang insersyon. Napakalinis po ng record ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Kaya naman, ito, panoorin po mismo natin how high the... itong si Congressman Libiste patungkol po dito sa interview niya dito kay Alvin Il Chico ba ito, mga kababayan, na talaga naman harap-harapan. Alam nyo, mga kababayan, alam nyo naman po ang ABS-CBN, di ba? DZFM kung kanino linya po ito. At galit na galit po ito sa mga Duterte, mga kababayan. Para bagang ang, alam nyo, sa mga ibang mga followers ng mga ABS-CBN, no? Parang pinapatunog ng iba na mga Duterte daw ang dahilan ang nagpatanggal sa ABS-CBN. Pero ang totoo, mga kababayan, technically speaking, yung katotohanan talaga, no? Recorded yan, wala na pong franchise ang ABS-CBN para magpatuloy po sila. Hindi po katulad dito sa Isiminay, mga kababayan. Ito, Isiminay, na tinanggalan po ng franchise ng illegal, mga kababayan. Bakit? May prangkisa po ang Isiminay hanggang ngayon. Ang problema, ayaw pong ibigay ni Martin Tambaloslos. Sa panahon pa nung sinuspindi nila ng 19th Congress, tapos na po yung 19th Congress, ang suspension po ng Isiminay dapat matapos na rin. Ang problema, dahil nga po sa hinawakan po nitong Martin Tambaloslos ang mayroon pong sabi-sabi, di umano, ayaw ko kung totoo, mga kababayan, na ito daw pong itong ABS-CBN ang may-ari na nito ngayon ay si Martin Romualdez na. Hindi ko alam kung gaano katotoo, mga kababayan. So ito, panoorin natin si Congressman Libiste. In the list, how high does it go? Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang mga proponents dito. Siguro po buong gobyerno may insertion sa DPWH NEP. Oh my goodness. So paano yan? Yung ibang cabinet secretaries, yung dating ES ba nandyan sa listahan, Congressman? Ayoko po mag-single out ng mga individual dahil sabihin na lang po natin, hindi lang senador at congressman ang may insertion. Baka maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Nakakalungkot, partner, ano? Even pati yung presidente at vice presidente meron din. Kaya nga. Si vice presidente po wala. Okay. Si presidente? Hindi ko po masagot ang inyong tanong kasi ang gusto ko po sana ay ilabas na lang ng DPWH ang listahan. In the list, how high does it go? Anong nakakalungkot, partner, ano? Even pati yung presidente at vice presidente meron din. Kaya nga. Si vice presidente po wala. Okay. Si presidente? Hindi ko po masagot ang inyong tanong kasi ang gusto ko po sana ay ilabas. Lungkot, partner, ano? Even pati yung presidente at vice presidente meron din. Kaya nga. Si vice presidente po wala. Vice presidente po ay wala, mga kababayan. So, ikaw, kung hindi mo pa naunawaan yan, na wala daw po insertion si Vice President Inday Sara Duterte, ewan ko lang sa'yo kung hindi mo maintindihan. Pero maliwanag dito, mga kababayan, na diretsahan pong ipinagtanggol nito pong batang-batang congressman na si Congressman Libiste na wala daw po talagang insertion. Ito nga pong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, no? Talaga naman ako saludo ako dito sa batang-bata na congressman na ito, mga kababayan. Bakit? Mayroon po siyang post, no? Kanina lang may post po siya. Tingnan natin itong kanyang post, mga kababayan. Ito mismong post ni Libiste, isinare po natin. Ayan, ito. Ayan, to. Ayan, mga kababayan. 12 hours ago, mga kababayan, na pala ito, no? Leandro Ligarda Libiste, no? Naglilikom tayo ng ebidensya tungkol sa korupsyon o mga illegal na gawain sa buong gobyerno. Hindi lamang sa DPWH. Kung may impormasyon kayo, maaari ninyo itong ipadala sa akin sa, ayan, ang number po niya, mga kababayan, pinablik po niya, ha? Kayo na pong kumupya niyan. O sa Leandro Libiste at proton.me. Yan, mga kababayan. Nababasa nyo ba? Tingnan ko, iurong ko letong ng konti yung ano. Okay. Kung hindi nyo po masyado na nabasa at na ano yung kanyang
ang kanyang sinasabi mga kababayan. Puntahan niyo po ang kanyang pangalan, no, yung kanyang page, no. Ayan po sa Facebook. Ayan po, ayan, para mas malinawan po ninyo. Yan po si Congressman Libiste, batang-bata na talagang nakakahanga-hanga sapagkat bilang isang bata pang congressman. At alam naman po natin kung saan po nagtatrabaho ang kanyang mama. Ang kanyang mama po ay si Ligarda, nagtatrabaho po yan sa ABS-CBN. At alam naman po natin ang ABS-CBN mga kababayan kung saan po yan nakalinya. More on, nandun po yan sa mga dilawan. At alam naman po natin itong si Ligarda na, di ba, mayroon itong mga sinasabi noon, may mga lumabas na balita na medyo kumikiling ito sa mga makakaliwang grupo, mga kababayan. So, meaning to say, no, yung makakaliwang grupo, ABS-CBN, against po ito sa mga Duterte. Pero ito pong anak ni Ligarda, itong si Congressman Leandro, mga kababayan, ay tahasan at diretsahan po niyang sinabi na wala pong ganyan si Vice President Inday Sara Duterte. So, karapat-dapat po talaga siya na siya yung pumalit kung sakasakaling mag-resign po itong si Marcos Jr. Hindi lang po dahil sa nandyan po yan sa Constitution, kundi ito na rin pinapatunayan na mismo ni Congressman Libiste. Bilang isang congressman, wala po siyang nakita na may insertion si Vice President Inday Sara Duterte. However, sinasabi niya hanggang sa Pangulo, hanggang sa lahat halos ng nasa gobyerno, mayroong insertion. So, nakakalungkot mga kababayan, ano? Nakakalungkot na nakakatuwa sapagkat sa kabila ng kung ano-ano ang itinatapon nila na basura at putik dito kay Vice President Inday Sara Duterte, ay patuloy pa rin pong matatag at malinis hanggang ngayon. Hindi po nila nagigiba ang reputasyon ng Vice President, mga kababayan. Kung kaya't nananawagan sila, ito po mga makakaliwang grupo, itong mga MPA, mga terorista, nananawagan sila para mag-resign si Vice President Sara Duterte kasama ni Marcos. Kasi pag hindi po magre-resign, hindi po nila maaagaw, no? Ayan po si dilema, mga kababayan. Ayaw ko pong ipaano muna, no? Ayan po si dilema, mga kababayan. Ayaw ko nang ipakita na lang kanilang mga ano dyan. Ayaw kong i-play. Si dilema. Ito na lang i-play ko, mga kababayan, kung gaano po talaga mambudol ito mga ito. Ayan may araw lang para sa paglubog mo, sir. Walang utang na loob, walang konsensya. Topic ni Judas, there will be a time for reckoning, PRRD. Ayan, mga kababayan, ano pa si Marcos makapambudol kay Pangulong Duterte, patapik-tapik pa, pahimas-himas pa ng likod ni Pangulong Duterte, di ba? Kasi nga siguro natuwa siya na ang kanyang tatay ay si Pangulong Duterte lang ang nakapagpalibing, hindi yung nakapagpalibing kanyang mga kaalyado or siya mismo bilang senador at kanyang ate. Hindi nila nagawa yun. Pero ngayon, nung ginawa niya kay Tatay Digong, pinadala nila sa dahig. Napakawalang utang na loob, napakapangit, mga kababayan, na ugali at customary. Sa bagay, hindi po yan ang tunay na Pilipino. At hindi po Pilipino ang ganyan klaseng pag-uugali na walang utang na loob. Kung tutuusin, mga kababayan, pwede na itong indikasyon dahil siguro sa pagiging lango o sabog o bangag nito, hindi na po nakakaramdam ng utang na loob o kahihiyan. Dahil po yan sa illegal na droga na kanilang pinakarga sa kanilang katawan, mga kababayan. So yan po ang nakakalungkot dito, yan po ang mga nakakalungkot dito. At mga kababayan, mayroon po tayong nakita, may latest alam ko may latest, mga kababayan. Itong lalaki na ito, yan, mayroon pong nag-post din Hindi ko alam kung na-share ko na pala yun. Na-share ko na ba yung post? May nag-post, mga kababayan, na ito daw pong panawagan kong lahat ay dapat managot, ay sang-ayon po naman ako dyan. Lahat po, pati na po yan si Garjola na ang backer niya, sabi ng iba ay si Secretary Ralph Recto, kaya napakalakas niya, Secretary of Finance. Panawagan kong lahat ay dapat managot, ay sang-ayon po naman ako dyan. Lahat po, pati na po yan si Garjola na ang backer niya, sabi ng iba ay si Secretary Ralph Recto, kaya napakalakas niya, Secretary of Finance. Panawagan kong Nako po, ano itong nabulgar din ni ano itong nabulgar ni pangalan nito ni
Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, ito daw po si Garjola na isa po sa sinasabing mas malaki pa daw po ito kay sa mga diskaya. Wala daw po mga diskaya, kung ano lang daw, langaw lang daw. Nasa kalingkingan lang daw ang mga diskaya dito kay Garjola, mga kababayan, na isang kontraktor, congressman na kontraktor, mga kababayan. So ayan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Nakikita nyo naman po, mga kababayan, kung ano po ang nagiging development, no? Kaya patuloy lang po tayo manalangin na wala po tayong magagawa. Kung mayroon pa po kumakapit sa pwesto kahit isinusukan na po ng bayan, dahil mayroon po silang mga pambayad katulad po nito na nagpanggap na taga-Sulu. At ito nga po ngayon, may mga nakita na po tayo mga post na umalma ang iba't ibang mga kababayan natin sa mga taga-Sulu. Aantayin ko po, mga kababayan, ang inyong comment, ang inyong kaalaman patungkol po dito, kung kayo po ba ay supporter or pro PBBM, kayo lalo dyan sa mga taga-Sulu, mga kababayan. Maraming salamat. Hanggang dito muna ang ating magiging reaction or analysis, opinion dito po sa ating mga napanood. Paki-comment nyo po dyan kung ano po ang inyo namang opinion at reaksyon patungkol po sa ating nagawang video ngayon. Maraming salamat po lahat muli sa lahat mga sumusuporta at walang sawa sa atin, no? At mahalagang bagay po kung inyo naman po ito ma-share at mailalike pa rin po, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Thank you po, mga kababayan. Nalaking tulong po yan sa amin. Pilipinas, as always. Bye-bye!